Mga kaibigan, bago tayo magsimula, gusto ko muna i-flex itong mga subscriber at yung mga bagong viewers dito sa channel. Mga kaibigan, magandang gabi ulit sa inyo or magandang gabi sa inyo. Lalo na sa mga bagong subscriber dyan, congrats sa inyo. Maling channel yung napasok. De, biro lang. Ito na naman tayo. So, napanood nyo yung part 1, 2, 3. So, ito, update lang. Update lang naman. So, na-reach ko kasi yung battery capacity na 20 Ah or 20 ampere per hour. Okay? So, kung gusto nyo pa mas malinaw, 20,000 milliamperes lang naman. Ito, yung ginawa kong power station. So, si electric pan na DC na nagko-consume ng 12 watts. Ayan. Sa liit lang niya ng motor, 12 watts po yung kino-consume niyan. So, may nangyari po kasi dito. Kung napapansin niyo yung loob, iba na. Nasira po sa LBD. Ngayon sa LBD, di ko ngayon makipakita sa inyo mga kaibigan kung nasaan na. Pero mamaya na yun. So, ang target ng video na to is ipakita sa inyo yung duration time ng battery pack kasi nga low capacity siya. Then, na-reach ko lang yung 20 amperes per hour. Time check tayo mga kaibigan. Ito, yung oras na to is 7:50, almost 8 hours. 8 hours, mag-8 na ng gabi. Uunahin ko tong mga kaibigan saksak yung DC na to. Yan, turn on. So, wala kayong makikita dyan. Yan. Kung low capacity ang battery pack na to, low quality naman yung camera ko. Buisit. Ayun na, hindi na matanggal. So, hindi rin may pakita, So, siya ay nasa 12.4 means full charge. Kasi nakaset lang po ito sa 12.6. Yun yung charger. Okay? So, may ilaw po ito. Pakita ko lang. Nampakaliwanag po nung ilaw niya. Then, dito naman sa may DC na to. DC area. Yan. Ayan. Once na naka-on na po ito, meaning yung itong socket, on na rin yan. So, itong kabila, input po yan. Nandyan po si 5 amps na buck converter. At ito po yun. Yan. Nilagyan ko lang siya ng switch dyan para ma-turn off ko yung buck converter. Then, saksak na natin yung pan. Wait lang. Ayan mga kaibigan, So, ito na. Bubuksan ko na. Mga kaibigan biglang nagano to Yung nangyari dito, ang ingay na. So, sa ngayon mga kaibigan, maugong to ngayon yung DC
naisipan kasi na-overuse ko yata. Nagamit ko na kasi ito almost 1 day ko sinisindi. Then tinambay ko lang. Siguro nadaganan to or ano man. Sobrang ugong niya. Pero ayan yung konti-konti nawawala. Makikigan yung ugong. Sana naririnig yung ugong niya. So dito dahil sa low quality nga yung ating camera, bumaba siya ng 12 volts kasi nakabukas yung ating ilaw. Okay, ang oras is almost 8 PM po ng gabi. Okay, so titignan natin later on kung hanggang saan to abot. Okay, update ko na lang. Kung halimbawa magcha-charge yun, magcha-charge to, kung ano man yung mga gadget na meron ako, cha-charge ko rin. Okay, para malaman natin yung usage niya, kung pwede pa tong pang outdoor, pang outing, mga ganon. Okay, mga kaibigan, mamaya ulit. Mga kaibigan, nagbabalik tayo. So, tignan naman natin ngayon. Nag 11.3 na po siya. Ayaw lang mag-focus yun. So, ito po kasi ang ingay ng DC fan na to. Ayan. So, medyo tumahimik na. So, ayan, nag-charge po ako niyan. Ayan. So, tignan natin. $10.53 po ng gabi. At charging siya ng 63%. Ayan. So, dito mga kaibigan, pag pinatay natin lahat ng load, mag-focus ka. Pag pinatay natin lahat ng load, ayan, malalaman natin yung voltage niya kung nasaan na. Okay. So, patayin ko muna. Ayun yung aso, nagtatahol na dun sa labas. Ayan mga kaibigan, patay na. At yung voltage niya is 12.3. Ayan. So, malinaw na malinaw. Wala na po yung LVD niya doon sa loob. Kasi may nangyari sa kanya. Okay, hindi ko na-explain. Baka humaba kasi mga kaibigan. Ganyan pag walang load. So, ang laki po ng bawas ng voltage dito sa meter na to kapag nagdi-discharge na siya or ginagamit natin yung battery. Okay? So, turn on natin ulit to at to. Ayan, naka-turn on na siya. Okay? Naka-turn on yung USB kasi may ilaw. Ayan, ilaw yan. Okay, ayan na, 11.3. So, normal lang po yan para sa mga nagdi-discharge. Okay? Wala namang kasiraan yan doon sa battery eh. Normal lang yan. Buti tumahimik ka. Tumahimik ka. Kanina kasi ang ingay niyan. Tapos yun po yung ginagamit natin. Yung pinicture ko doon dati sa yung magdadagdag ng battery. Ayan. Tapos ito yung ilaw ko. Hindi ko ginagamit yung AC. Mamaya malolobat yan. At i-charge ko rin dito. So, susulitin natin yung bawat juice na ito. Mag-focus ka. Susulitin natin yung bawat juice ng battery na to. 20 amps yung kalkulasyon ko. So 11.1 no, 11.1 doon ako nag-base. So ang lumabas na wattage sa kanya is 200 plus ganun na watts watt hour, 200 watt hour. So
Hindi ko lang kasi maaalala kung ilan. So, mga 200 plus yun. So, tignan natin kung hanggang saan. Ito kasi di ko naman pinapatay eh. Ano yan, nakasindi lang. So, abutin kaya ito ng umaga. So, gusto ko rin malaman. So, lahat ng device dito kung meron akong available na iba pa, i-charge ko rin dito. Gagamitin ko rin dito. Okay? So, update ko ulit kayo, mga kaibigan. Mamaya-maya. Okay? Ito naman yung susunod na update, mga kaibigan. 10.8. 10.8 na yung nagpapakita ngayon ah, dito sa ginawa kong battery station. Then ito yung pan. Ginilid ko muna kasi nag-i-echo to sa mic eh. So, dyan muna siya. Hindi ko pa yung pinapatay ah. Walang patayan yan. So, tignan natin yung oras ngayon. Ngayon, 1:37 na po ng madaling araw at umaga na po ito. Tapos, charging tayo ng 90%. Ngayon, naka-green na siya. May indicator yun. Yan. Tapos, naka-charge na rin yung ginagamit kong pang-record. Ayan, naka-charge yan. Ngayon, yung wire. Kung makapansin nyo yung wire na puti na yan, nandito yan sa cellphone na to. Ayan. Tsaka yung rechargeable lamp, kanina pa yan eh. Kasi double capacity nga. So, umabot pa siya ng alauna. Dapat. Subukan natin patayin lahat. At ito na nga, mga kaibigan, patay na lahat. Okay, wala na dyan. Wala nang output, ibig sabihin, patay na rin tong pan. And 12.2 yung pinapakita niya. So, makunat siya, mga kaibigan, no? Ay, 12 watts lang naman to eh. Tapos, pag napuno naman to, pati tong cellphone na gamit-gamit ko ngayon, pag napuno naman yan, siguro, abutin to ng mga 12 volts siguro. Ewan ko lang kung aabot pa to ng bukas ng umaga. So, obserbahan ko na lang. Then, ito siguro, malapit-lapit na rin. Yan. So, mga kaibigan, abangan nyo ulit yung update. Okay? Ito na yung update, mga kaibigan. Yung cellphone ko na ito, na fully charge na siya. Ayan, no. Ayan, 91%. Tapos, 4:35 na lang umaga ngayon, mga kaibigan. Tabi ko muna tong cellphone. Ngayon, yung voltage niya habang may ayan, yung ginilit ko muna dyan. 11.7. So, tignan muna natin yung actual na voltage niya. Ayan yung actual na voltage niya, mga kaibigan. 12.1. So, umabot siya ng alas 4 ng umaga na around line of 12 lahat. So, okay. Okay, wala naman kasing heavy load. Okay. So, kabit ko lang ulit tong octopus na to. Yan, na-connect.
Yan mga kaibigan, nakita nyo binuksan ko na yung DC fan. Ayan ang ingay oh. Yan, ang ingay niya. Kasi itong octopus na to, ginawa ko to para mag multiple na connection. Habang may DC fan, ayan yung connection niya, yung XT60. Ayan. Kasi ito, XT60 rin to. Tapos may extra akong cigarette lighter dito. Ayan, itong XT60 na isa, inverter yan. Ayan, inverter. Ito yung always kong ginagamit. So, ito-charge ko tong radyo. Ayan yung radyo. Ayan, mga kaibigan, kabit ko lang to sa inverter. Okay. Ayan, nag-turn on na siya, nag-green na. So, ilagay ko na yung radyo dito. Ayan mga kaibigan, nag-charge na siya. At yung kinukuha lang niya is mababa lang. 11.1. Kasi hindi na mamatakaw ang radyo eh. Okay. So, ayan, no, dalawa pa rin gumagana. Ayan. Meron pang isang radyo, nandun, natutulog yun. Ayan, isusunod ko yan mga kaibigan. So, mamaya ulit. Mamaya ulit konti. Okay. So, dito, meron siyang display guys. Yung version nito guys, yung previous version niya ay single light display. Parang ganyan lang siya. Parang ganyan lang siya. Pero ngayon ay in-improve nila. Mas maraming information makikita natin. Tapos, LCD na siya. Smart battery. Tapos, ang ginamit ko ng BMS dito ay smart BMS. Pwede na rin i-connect sa ating mga device. Para may enhance natin at pwede natin i-control gamit ang app. So ito guys yung app na gagawin. Dito naman sa parte ng video na ito mga kaibigan, tinindihan ko na yung ilaw niya and still ginagamit ko pa rin yung DC fan. So nalobat na tong ilaw na ginagamit ko. Ayan, naka-charge na siya. Then yung DC turn on na. So umabot, nag-drop na siya ng 10.4. Then ang oras natin is magpa 5:40 ng umaga mga kaibigan. So simula nung 8 to ano yan, 8 to 5:40. So useful mga kaibigan, may inverter pa yan, tapos nag-charge pa ako. So wait lang natin kung anong oras na matapos. Dito sa dulo ng video ko mga kaibigan, mapapansin nyo maaga na. So umabot na siya ng 8 AM ng umaga, means naka 12 hours na tayo. Alam nyo naman dito sa video ko, basta nakaabot ng 12 hours yung ginagawa kong battery pack o power station o ano man, pasado na. So meron pa siyang 11.4 at lahat naka-load pa. So patayin natin, double check natin yung kanyang voltage. Ayan, 11.9. So hindi pa naman siya totally lobat at wala pa naman sa 50% to. And yun, sulit na yung oras. Yan lang yung battery niya, wala pa yung kabila. So pupunuin ko kasi ng battery yan, what more kung yun pa, no mga kaibigan. So sulit na. May free energy na ako. Solar na lang to, solar. Yun na lang ang kulang. So ayan, no, yung oras mga kaibigan, no, sulit na sulit.